Let us be John. Alam niyo po, isa sa mga pinakasikat na pangalan of all time. Tingnan niyo po, most used name for children, boys. Ang usually number 2, pinaka ginagamit na pangalan ng mga bata, John. Siguradong sa pamilya ninyo, sa mga kaklase mo, mga kaibigan nyo, may kilala kayong John. Tama? No? And that's true. Kahit sa mga sikat nating kilala, mga artista, yung mga panahon ni Kong Manny, yung mga sumasayaw sila, sinasayaw nila yung sayaw ni John Travolta, di ba? Yung panahon po ni Ching Cora, kinakanta nila yung kanta ni John Lennon, di ba? Nung panahon ni Apong Sali naman, ang sikat na aktor noon si John Wayne. Mga panahon natin yan. Nung mga panahon ni Grace, yung si John Denver. Mga singer po yan. Siguro gusto nyong presidente ng Amerika nung 60s, late 60s, katolikong presidente, si President John Kennedy. Ngayon din, merong present politician, ang pangalan niya John Kerry. Kerry mo. Yun ay president, US politician today. Sa sports, meron ding John McEnroe, di ba? And sa mga sine, si John Rambo. At dito sa Pilipinas, no, yung mga kasing edad ko, mga millennials, meron kaming tinatawag na John Lloyd, John Lloyd Cruz. Ang pagbabalik ni John Lloyd, yan. John din yan. Yung panahon ng mga EMDC, ang paborito nila yung John and Marcia. Si John Porontong. In fact, sa ating mga Pilipino, when you refer to the Filipinos in general, we call ourselves Juan de la Cruz. Kuminsan nga, pag tamad yung Pilipino, tawag na, Juan Tamad. Para bang, it's not only a generic name that we see every day, we use every day among our friends, famous people, or even within our family. John is the name we celebrate today. Sa ating misa ngayon, ang Ebanghelyo, sabi ni Jesus, pinarangalan niya si Juan. There is no woman born greater than John. Walang taong ipinanganak ng isang babaeng mas mahigit sa karangalan ni Juan Bautista. Wow! Ngayon kasi, ang pagtingin natin sa karangalan ay sikat, pangyang. Ba't ang karangalan na kinikilala sa kanya ni Jesus ay ang karangalan ng kanyang misyon sa buhay? The greatness of giving the best of Him. Mayroon po isang libro, ang title ng libro, From Good to Great. Actually, it's a business management book. From Good to Great. Yung good, para bang it's very minimalistic, sabi nila. Yung good enough, pwede na yan. It's good enough. Para bang we are very minimal to think, I'm good enough, tama na yan, okay na yan, pwede na yan. But we are called to be great. To great is to bring out the best in you. Not to compete, not to outshine, but to shine out. To give strength to the weary, to give peace, and to give joy to others. I think this is the way of the life of John. Si John ay isang propeta na naging ilaw ng panahon natin. Napansin niyo po dito sa side ng ating simbahan, altar, meron tayong Advent wreath. Dito pong ating corona ng Adbyento, meron pong 4 na kandila. Meron pong meaning yan. The first candle is a candle of peace. Kalawang kandila is a candle of
of hope. Ikatlo is a candle of joy, this Sunday. And the last candle is the candle of love, kandila ng pagmamahal. I think John is a candle. Siya'y naging kandila sa ating buhay. Siya'y may dalang kandila in the wilderness, sa ilang, sa madilim, sa mahirap na kalagayan. Siya'y naging kandila, gabay sa ating buhay upang tayo ay makarating kay Jesus. Sino po sa inyo yung nanood ng sine nung panahon ni Yachingkora? O yung panahon ni Kong? Yung sine nung unang panahon. Di ba po pagpapasok ka sa sinehan, Chingelen? Pag pumasok ka sa sinehan noon, di ba? Madilim. Walang ilaw, walang guide. Mayroon pong sa sinehan, mayroong tao doon, may dalang flashlight. Sasalubungin ka, bibigla ka. Sasalubungin ka. Tapos, yung kanyang flashlight, i-guide niya yung paa mo para hindi ka madapa. Kasi madilim maraming steps sa sinehan. Ituturo sa iyo yung tamang lugar. Hindi ka mawawala. Yung hindi ka mapapasok sa CR. Hindi ka magkakamali. He will guide or she will guide your feet. And then, ituturo niya sa iyo yung mga upuan na walang tao. Hanggang makakaupo ka, maayos. Kakapa ka sa madilim, tapos nandyan lang siya. I-guide yung paa mo, hindi ka madadapa, tapos i-guide niya kung saan ka uupo. Pumasok na ba kayo sa sinihan na yung may dalang flashlight, nakaharap yung flashlight sa mukha niya? Mukha siyang multo, pinapakilala niya sarili. Hindi! Actually, yung mga nag-guide sa iyo sa sinihan, hindi mo man nakikita yung mukha niya. Hindi mo man naririnig ang boses niya. Hindi naman nagpapakilala sa iyo. In fact, hindi mo man siya kilala. Pero, hindi ka nadapa sa madilim, hindi ka nawala sa madilim, and you were guided to enjoy the movie. Parang ganyan ang buhay ni Juan. So great as to give himself to others, that he guided us not to himself. Parang ilaw siya, parang liwanag, parang kandila ng Adbyento. Hindi sa kanya nakatutok ang liwanag, kundi kay Kristo. To Jesus be the glory. And that kind of greatness is the greatness I pray for all of us. Pero hindi ko naintindihan ito sa Ebanghelyo. Sabi niya, no man born of a woman greater than John. And yet, in the kingdom of God, among the least in the kingdom of God, is greater than John. Paano yun? No? Parang it's a irony. It's some kind of a confusing expression. Pinakamarangal si John sa lahat ng mga sinilang, pero sa kaharian ng Diyos, siya yung pinakamababa. Siya yung marangal sa kanya yung pinakamababa. Ako, ang take ko po doon, tingin ko doon, there is also greatness from the perspective of John. Kanina kasi, ang nagpaparangal sa kanya, si Jesus. Jesus himself, his cousin, magnifies, emulates, glorifies John. Pinaparangalan niya si Juan. Pero in another deeper way, he also affirms his greatness in another way sa kaharian ng Diyos. Ano yon? Ang kanyang kababaang loob. Pwede ka rin parang maging marangal. Hindi dahil pinakamatas yung grade mo. Pwede ka palang marangal dahil pinakamasipag ka, pinakamagaling ka, hindi. Ang karangalan mo pag mayroon kang kababaan ng loob. Tignan mo yung nag-aaway. Tignan mo yung nag-aaway. Yung mas marangal sa mag-aaway, hindi yung nakasuntok. Hindi yung nakatulak. Hindi yung mas malakas yung boses pag nag-aaway. Hindi. Ang mas marangal, yung kaya niyang magpakumbaba. Either siya yung tama o siya yung mali, ang mas mahalaga, may pagkukumbaba siya. Yun ay tanda ng karangalan. Humility is a sign of greatness.
Kaya ako ngayon naintindihan, in the kingdom of God, the least is greater than John. You know why? Because John is most humble. Pwede niyang ibabang sarili niya sa mga pinakamababa. Pwede sabihin, ikaw na yung mas marangal kaysa sa akin, mauna na kayo. You know, he said last Sunday, the gospel, I'm not even worthy to untie. Hindi man ako karapat dapat yumuko upang itali ang sandalyas niya. That is how lowly he looks at himself. And for God, that is greatness. For we have a humble God. Ang ating Diyos ay Diyos na mababa ang kanyang loob. Napansin niyo po, sa mga disipulo ni Kristo, wala itong greatness na to. In fact, napansin niyo minsan, habang naglalakad sila papunta sa isang lugar, sa one of the villages, nag-argue sila, nag-aaway, nagdidebate itong mga apostles of Jesus. Tapos, sabi ni Jesus, what are you arguing along the way? Ano ba yung pinagtatalunan nyo habang naglalakad tayo? Nanahimik sila. Bakit sila nanahimik? Because they were arguing who is the greatest among themselves. Ang kanilang samahan, para bang pataasan sila ng kilay na lang, pataasan ng kilay. Diba? Parang they did not want to be overshadowed by another person. They did not want to be overshadowed by another brother. Mas marangal ako sa iyo. Mas marangal ako sa iyo. Do you remember the brothers James and John? The brothers of thunder? Kasama pa nila yung nanay niya. Nakikiusap kay Jesus. Anong pinapakiusap nila? Na yung mga iba maligtas o mapatawaran pagkakasala? Hindi. O yung gutom o yung may sakit? Hindi. Sino yung pinakikiusap nila? Ang sarili nila. Kasama pa yung nanay. May backer pa. Sabi niya, Lord, may my son sit on your right and your left in your kingdom. Pwede kaya pag nasa langit na kayo sa kaharian mo, itong dalawang anak ko, isa sa kanan, isa sa kaliwa? See? What is their concern? Even Peter himself, when Jesus said, the Son of Man will be tried, and He will be crucified, and He will die. And then anong sabi ni Peter? No, Lord, that will never happen. Hindi mangyayari yan under my call. No? Parang akong bahala sa iyo. There's so much pride. And maybe Jesus, through the years, He was not only teaching them the Word of God, the image of the kingdom, but He was also trying to experience them the greatness of John, ang karangalan ng kababang loob ni Juan. Sana po tayong nagsisimba, maging marangal tayo sa ating mga gawa, at maging marangal din tayo sa ating kababang loob. Kung may nagkamali sa iyo, kung ikaw ay tama, nagkamali sa iyo, o ikaw mismo nagkamali, we can be humble to accept our limitation. Then, indeed, we are called to be John. Pwede kayang ilagay natin sa ikalawang pangalan natin, yung pangalan na John. I'm Father John De Ogala. I'm John Manuel. I'm Juana Sali. And in that way, we realize, nung bata po kami, mayroong isang pare, si Father Monsignor Constancio Pandillo, Apuntans. Pag binibinyagan yung bata, pag wala siyang pangalan na Kristiyano, dadagdagan niya yung pangalan niya, kaya nagkakagulo po sa NSO. Ba't ganyan ang pangalan ng anak mo? Wala siyang pangalang Kristiyano. Ba't pangalang artistang hindi ko kilala? Parang ganyan. Lalagyan na ng one. And usually, maybe, we don't have to change our name. We just have to change our way of life. The greatness of doing the best that we can do, and the humility of just being humble like John. I pray that you will be John. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.